Magbabasa uli ako. 4 na story ata ito. Sensya na po, medyo paus. May sakit ako. Ang mga kwentong ito ay hangos sa mga iniulat na totoong karanasan mula sa mga hindi maipaliwanag na multo hanggang sa mga nakakatakot na enkwentro sa mga kriminal. Ang multong yaya. Lumipat ang isang pamilya sa bagong bahay. Hindi nagtagal, ang kapatid ng asawang babae na nakikitira sa kanila ay nakaranas ng nakakatakot habang nagbabantay ng bata. Nagising siya isang gabi at nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo sa ibabaw ng crib ng sanggol. Sinasabihan siya, "Lumayo ka." Ang sumunod na karanasan pa ng ibang kakaibang pangyayari sa bahay, kasama ang mga lamp na gumagalaw mag-isa at smoke alarm na tumutunog sa walang taong kwarto sa ibaba. Ang katotohanan, nalaman ng pamilya na ang dating may-ari ay isang 90 anyos, tanda na babae na namatay sa sunog sa mismo kwartong iyon. Yung kwarto ng bata, ng baby. Ang kinalabasan, inayos agad ng pamilya ang bahay at lumipat na sila. Maikli lang. Pangalawa, ang nanghihimasok sa salamin. Isang babae na nasa 20s ang nakatira mag-isa sa bahay sa isang ground floor apartment. Napansin niyang nawawala ang mga damit niya sa shared laundry room, pero hindi niya masyadong iniisip yun. Ang gabing yun, isang gabi nagising siya dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa kwarto niya. Hawak ang isa sa mga ninakaw niyang damit. Ang pagtakas. Naghahanap ng lusutan ng lalaki, ang nanay ng babae na dumadalaw noon ay mabilis na hinawakan ang anak niya. Itinulak palabas ng bintana para mailigtas at saka siya sumunod na tumakas. Ang investigasyon, nadiskubre ng pulis na malamang ilang oras nang nagtatago ang lalaki sa loob ng apartment nila bago pa sila matulog. Nakakatakot. Tagal na siya nasa loob ng bahay, minamanmanan sila. Ang rocking horse tuwing 3 a.m. Isang 10 taong gulang na bata ang sinusubukang matulog sa kwarto niya na sumasakop sa buong taas ng bahay. Nasa isang side ang kama niya at sa kabila naman ay playroom. Ang pangyayari, narinig na ingay ang bata at nakita niyang gumagalaw mag-isa ang kahoy na rocking horse. Umusad mula sa storage area papunta sa gitna ng kwarto at huminto mismo sa ilalim ng ilaw. Ang sumunod, nanginginig sa takot, nagtago ang bata sa ilalim ng kumot. Kinaumagahan, nasa gitna pa rin ng kwarto ang rocking chairs. Ang pagkumpirma, pinagalitan ng magulang niya dahil akala nila naglalaro siya ng gabi. Kawawa naman. Dahil narinig daw nila ang langit-ngit mula sa kwarto nila sa ibaba. Yun lang yung ending niya. Pang-apat. Bilis na, pang-apat agad. Isang babae na nasa 20s ang nagpunta sa manghuhula para lang sa trip kasama ang kaibigan niya. Sinasabi ng manghuhula sa kaibigan niya na magkakapera daw siya ng mas malaki pa sa iniisip niya. Pero kapalit nun ay lahat. Ang insidente, makalipas ang isang buwan, nasabugan ang kaibigan niya sa isang malakas na pagsabog ng gas apartment nito at 70% ang katawan niya ang nasunog. Yun ay yung pinawian siya. Ang kinalabasan, alam na pala ng syudad na may taga sa gas pero hindi inayos. Kaya nanalo
ng milyon-milyong settlement ang kaibigan niya. Yumaman nga siya pero habang buhay naman siya ang pinsala sa katawan niya. Ayun nga, nagkapera nga. Kawawa naman siya. Ang pulang butas ng susi. May isang lalaki na tumuloy sa isang lumang apartment building at napansin niyang may babae na panay ang silid sa isang kwarto sa butas ng susi. Nang umalis yung babae, sumilip na rin siya. Ang nakita sa butas ng susi, pulang-pula lang na nakita niya. Akala niya hinaharangan ng babae, pero nung sinabi niya sa receptionist, namutla ito. Pinaliwanag ng receptionist na may mag-asawa raw na tumira doon dati pero nabaliw ang lalaki at pinatay ang asawa niya. Kilala raw lang ang lalaki sa kakaibang itsura, maputlang balat, itim na buhok at pulang mga mata. Ibang version to nun, no? Napanood ko to sa short film, tsaka narinig ko na rin to dati. Yung babae naman dun, pinakasalan nga siya ng lalaki, nagstay sila doon sa may lugar na yun, sa kwartong yun. Tapos iniwan siya ng asawa niya. Tapos, yun ata. Tinanggal ata ng babae ng mata niya. Tapos yung babae yung nasilip doon sa may butas na sa keyhole. Pang-anim, ang insidenteng Roger. Tatlong magkakaibigan ang naglalakad papunta sa kotse isang gabi nang may kakaibang lalaki na nagsimulang manggulo sa kanila. Agresibo at nakakatakot siya. Kaya natakot sila para sa kaligtasan nila. Ang pulis, biglang may lumitaw na pulis at humingi ng tawad. Yung lalaking si Roger, tapos biglang nawala sa dilim, parang naglaho sa hangin. Ang katotohanan, ilang araw ang lumipas. Nakita ng babae sa balita na inaresto na si Roger dahil sa pagpatay ng hindi mababa sa dalawang babae sa lugar. At isa sa mga bangkay ay natagpuan malapit sa bahay niya. Ayun lang po. Please like, share, subscribe.